So, di ko alam kung okay ba yung shot ko. Kung ganito ba? Or pa ganyan? Pa portrait? Pang TikTok, pang Reels, or pa ganito. Pero parang gusto ko yung ganito eh. Comment down below kung ano yung trip nyo. Okay, so pag-uusapan natin ngayon yung course ko. So wala tong script kasi meron nagtanong. So sabi ni Javson Iwarata Tolentino, hindi talaga masyado sikat yung mga BSEMC student. Sad face. Tapos tinatanong naman ni JD Ezekiel Pinugo, boss, anong course mo sa college? Okay, so walang script to, no? Kasi naano lang ako na wala pala nakakaalam ng BSEMC. So story time muna tayo. Okay, so sasagutin natin kaagad yan, no? Ang course ko po ay BSEMC, Major in Digital Animation. Okay? So, dalawa kasi yan eh. Yung isa, game development, tapos yung isa naman, digital animation. So, dati, game development ako, pero nung third year college ako, nag-shift ako ng specialization ko, yung tawag nila yung specialization, ng digital animation. Okay? Okay. So, nakwento ko na to sa animation ko. Para sa mga nakapanood ng animation na yon, congratulations. Alam niyo na yung course ko. Alam niyo na yung pinag-aralan ko. Kung bakit marunong ako sa animation, marunong ako mag-video edit, marunong ako sa scripting, marunong ako sa... Nagko-code din ako dati, pero tinatamad ako mag-code. Inaral namin lahat yan. Photography, video editing, photo editing, lahat. Animation, 2D animation, 3D animation. Yan ang course ko. Okay? From pre-production, production, post-production, lahat yan inaral namin. So, yun yung course ko. BSEMC. Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing. So, yan yung course ko. So, baka akalain nyo, arty ako. Diba? Maraming sasabi, arty ako. Fine Arts, Multimedia Arts, at kung ano pang arts na course. Pero hindi po, BSEMC student po ako. Dati, graduate na ako. So, syempre, dahil nandito na tayo, ikakwento ko na ang buong kwento ng kung paano ako naging BSEMC. Hello, story time. So, okay, let's go. Yung isa kong tita, sinamahan niya ako sa U-Belt sa Manila para maghanap ng school na papasukan. Pero ang sabi ko noon, gusto ko sa UE Manila. So, nasa UE Manila kami, nag-entrance exam ako. Ang gusto ko sana doon, fine arts. Kasi gusto ko talaga mag-drawing. E di, syempre, wait nga, kunin ko nga yung unan ko. Ang ancient kong unan na hindi na natuloy na nabenta, no, nagba-brown na. Uy, pero nilalabang ko to Baka sabihin. So, ayun nga, pumunta kami sa UE Manila, naghanap ng course, ganyan. So, fine arts yung gusto ko nun, syempre. Gusto ko mag-drawing, mahilig ako mag-drawing. Tapos sabi sa akin dun sa, sa school, sir, mahilig ka ba Hindi ko alam. Sir, bata ako at bata pa ako. Mahilig ka ba maglaro ng Dota? Sabi ko, ay, hindi po ako nagdo-Dota eh. Pero mahilig ka ba maglaro ng video games? Sabi ko, mahilig po ako maglaro ng video games. Tapos yun, in-endorse na nila. Sabi, meron po kasi kaming bagong course, ganito, ganyan, game development at digital animation. So, gagawa ka ng cartoons, gagawa ka ng games. So, syempre, ako, bilang artist, di ba, nagdo-drawing. So, okay lang. Yung fine arts daw kasi, nasa UE Caloocan. So, walang fine arts sa UE Manila. Nandun na ako sa Manila eh. Alam nga, pumunta pa ako ng UE Caloocan. Nagstay na lang ako dun. So, sabi ko, sige, yan na lang kunin ko. So, yun ang kwento kung bakit ako naging BSEMC student. So, syempre, ang una kong kinuha, game development. Kasi sabi sa akin, okay lang yan, kahit anong kunin mo dyan, digital animation or game development. Kasi sa third year pa naman kayo mamimili ng major nyo, sabing ganun. Sabi ko, sige, okay na yan, game development. Tapos yun, habang nag-start na nakapasa ako sa school sa exam. Tapos yun, nag-start na ganyan, first year college, second year college, dahil programming, editing, enjoy naman, drawing, traditional drawing, photography, yung mga ganyan. Mga video editing, may mga project din na cinematic, ganyan, or filming, ganyan. So, may mga SLR kami noon, mga SLR kami, nagsishoot kami ng mga kaklase ko. Tapos, dumating na yung third year. Ayan, dumating na yung third year college. So, ang nangyari dito, syempre, mapupunta na ako sa game development. Syempre yung free trial yung free trial ng programming sa first year at second year, hindi ko na nagustuhan. Sabi ko, ano ba to? Bakit game development ako? Tapos trinay kong magpalipat ng digital animation noon. Grabe, ang hassle pa noon kasi parang syempre may mga nagsasabi din na hindi niyo ba gusto yung programming, ganito ganyan. Dinadaan niyo lang sa drawing. Kaya parang
Parang parang ayaw kami palipatin ng game ng digital animation kasi sa pagkakaalam ko, nagkakaubusan na yung game development doon. Naglilipatan na sa digital animation. So, syempre ako, para sa digital animation talaga ako, hindi talaga ako. Baka sabi, excuse lang hindi talaga. Oh, di nga. Ang dugo ng nanay ko, dugo ng nahalo sa akin, ay may halong pintura. So talagang dugong artist tayo. Hindi ko alam kung may dugo kaming programmer Pero ayun, nilaban ko talaga yun na kailangan ko talaga lumipat ng digital animation. Syempre, yun talaga yung gusto ko mag-drawing talaga. At yun talaga yung gusto ko nung una pa lang. Sinabi lang sa akin na pwedeng lumipat ng third year college. Pero yun, anyways, nakalipat naman ako ng digital animation at doon na nagsimula ang lahat. Hindi naman si Arkin Animation Doon nagsimula yung pagiging digital animation na course ko. Yun. So after ng thesis namin, after ng school, after ng graduation, so wala akong work noon. Pero, syempre, nung thesis namin, meron akong mic nun na binigay ko na doon sa kaibigan ko. Binenta ko sa kanya sa murang halaga. Pero yun, anyway, yung mic na yun yung pinakaunang mic na nagamit ko sa Arkin Animation. Tapos, syempre, nakatenga lang ako nun. Diba? Pagka-graduate naman natin, na tayo certified batugan na tayo So, wala na tayong gagawin sa buhay. Kundi mag-apply, gumawa ng portfolio, maghanap ng experience kung saan nahanapin yung experience kasi walang tumatanggap sa'yo kasi wala kang experience. So, hinahanap mo saan mo makukuha yun. Tapos, lakas naman humilik ni Kobe. So, sabi ko, nanonood ako nun kay Domix. Sabi ko, what if, gumawa ako ng animation din nga na parang kay Domix, pero Tagalog naman. So, wala pa ako nakikita ng animators nun. As in, wala pa. Meron ako nakikita yung parang joke sa pera. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pero yun yung nakikita kong animation. Tapos yun, nung nakakagawa na ako ng mga ilang animations dito sa Facebook. Sa Facebook, nakakagawa na ako ng ilang animation. Nakita ko si Runimation. So, dalawa kaming animators nun sa YouTube. Tapos yun, nagkaroon na ng mga animators, yun, sunod-sunod na. So, yun, puputulin ko na dito yung kwento. Naikwento ko lang sa inyo na ang course ni Arkin Animation ay BSEMC. I-search nyo na lang kung ano yun. At dun naman sa school, kahit saang school naman pwede. Kasi kung magiging YouTuber ka lang din naman, katulad ko, para sa akin, tingin ko hindi naman importante kung ano yung kunin mong course or kung saan ka mag-aaral. Depende na lang sa'yo yan. Personal na yan kung importante ba sa'yo yan. Depende rin sa content na gagawin mo. Kung gusto mo maging doktor, syempre, mag-aaral ka, di ba? Tapos yun yung gawin mong content. Goods yun. Pero kung magiging creative ka, gusto mo mag-shoot, mag-film, gumawa yung creative person ka talaga na gumagawa ka ng mga craft mo na hindi naman kailangan ng hindi naman importante yung course or kung meron kang talent na tinatago dyan, kahit anong course, kung talaga yung passion mo, pagdating mo sa YouTube, talagang aangat ka. So, ayun lang. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ko. Kung nakaabot ka dito, parang inantok yung mata ko. So, story time tayo dito. Sa mga hindi ko masyado nakikwento ng buo or detailed dun sa animation ko. So, kailangan ko pala ng tubig pag nagkakwento ko. Madaling matuyo yung lalamunan ko. Or mag-candy. Ano ba? Gusto niyo ba yung ganitong type ng kwentuhan? Gusto niyo ba ng... Hindi ko alam. Bahala na. So, yun lang. Yun ang napakaigsing kwentuhan natin with Kuya Arkin. Maraming salamat sa nanood. Kita-kits ulit sa susunod. Bye. Subscribe.